Ako ay isang 28 years old na lalaki, nagmula sa isang pamilya na may mahaba at komplikadong kasaysayan ng favoritism. Ang nakababata kong kapatid na si Amy, 25 years old, ay palaging paborito ng aming mga magulang, lalong-lalo na ng tatay ko. Mula pagkabata, ramdam ko na laging mas pinapahalagahan siya kaysa sa akin, at habang lumalaki kami, lalo lamang itong lumala. Si Amy ang tinaguriang golden child, paborito ng lahat. Sa aking mga alaala, pinaghahandaan siya ng aming mga magulang ng mga engrandeng kaarawan, may professional face painter, inflatable na kastilyo at petting zoo. Ako naman, noong ako'y 5 taong gulang at siya'y 2 taong gulang, simpleng cake na binili sa tindahan at maliit na hapunan lang ang natanggap ko para sa aking kaarawan. Noong taong iyon, tila na itatak na ang tono ng hinaharap. Malinaw ang diferensya sa trato sa amin. Habang tumatanda kami, si Amy palagi ang nakakatanggap ng pinakabago at pinakamagandang laruan, mga damit at pinakamaraming atensyon. Naalala ko noong 10 years old ako, nag-ipon ako ng allowance para sa bagong bisikleta. Nang gusto rin ni Amy ang ganoong bisikleta, nag-inarte siya nang makita ito. Sa halip na turuan siyang maghintay o mag-ipon, agad na bumili ang mga magulang namin ng mas maganda pang bisikleta para sa kanya. Sa paaralan, kitang-kita rin ang favoritism. Palaging dumadalo ang aming mga magulang sa lahat ng school functions ni Amy, samantalang ako, madalas nilang hindi mapuntahan. Naalala ko noong grade 4 ako, napili akong gumanap sa school play. Matapos ang ilang linggong practice, dumating sila ng 1 oras na huli sa gabi ng pagtatanghal, kaya na-miss nila ang pinakamahalagang eksena ko. Sa halip, inasikaso nila si Amy na nagreklamo ng pananakit ng tiyan, bagamat gumaling naman siya agad dahil nakalimutan nila ang oras habang naglalaro siya. Sa academics, tila wala akong nagawa na sapat. Sumali ako sa math club, palaging nakakakuha ng malaking grades at nanalo pa sa regional science fair. Ngunit halos hindi napansin ng mga magulang ko ang mga tagumpay na ito. Si Amy naman, kahit makakuha lamang ng saktong grade sa pinakahina niyang subject, pinapartihan siya at binibigyan ng bagong phone. Noong high school, ibinuhos ko ang lahat para sa kanilang atensyon. Top student, editor ng school newspaper at vice president ng student council ako. Samantalang si Amy, sa kabilang banda, halos maghirap makapasa sa mga subjects at kadalasan ay nakikihalubilo lang sa mga kaibigan. Noong college, napili akong isa sa 2 junior year applicants mula sa aming universidad para sa isang kilalang summer program sa isang prestiheryosong universidad. Masaya ako, ngunit si tatay nagreklamo at inilipat ang usapan kay Amy at sa kanyang darating na sayaw. Papunta na ako sa summer camp noon at hindi rin nakarating sa airport ang mga magulang ko dahil noong gabing iyon may dinadaluhang concert si Amy. At dahil sabay iyon sa araw na aalis ako, mas inunang samahan si Amy kaysa sa akin. Kailangan kong humingi ng tulong sa mga magulang ng kaibigan ko para makapunta sa airport. Isa pang masakit na karanasan ay ang proseso ng aplikasyon sa kolehiyo. Ginugol ko ang mga buwan sa pagpapabuti ng essays, pakikilahok sa extracurricular activities at paghahanda sa SAT. Tinanggap ako sa ilang prestiheryosong universidad at binigyan ng malaking scholarship sa aking ideal na kolehiyo. Nang ibalita ko ito sa mga magulang ko sa hapunan, naging malamig ang kanilang reaksyon. Sabi nila, "Mabuti naman pero huwag mong ipagmalaki," sabi ni tatay.
Samantala, si Amy na halos hindi pumasa sa high school at hindi nag-aral sa kolehiyo ay pinapurihan pa ng aming mga magulang. Pinuri siya sa pagkilala sa sarili at sa pagtanggi sa inaasahan ng lipunan, bagay na hindi kailanman ginawa para sa akin. Binigyan pa siya ng kotse bilang graduation gift. Emotional na nakakasakit sa akin ang ganitong patuloy na favoritism. Sa aking teens at early 20s, nakaranas ako ng anxiety at depression. Sa college, nagsimula akong mag-therapy at naunawaan kong hindi ko kasalanan ang mga aksyon ng aking mga magulang. Kinailangan ko ng maraming taon para palakasin ang aking self-esteem at matutong kilalanin ang sarili ko sa halip na umaasa sa approval ng mga magulang ko. Sa kabila ng kakulangan ng suporta mula sa pamilya, nakapagpatuloy ako at nakamit ang disenteng buhay. Pagkatapos kong magtapos sa kolehiyo bilang isang cum laude, nakakuha ako ng magandang trabaho sa finance at nakabili ng sariling bahay sa edad na 27 years old. Bagamat hindi proud ang aking mga magulang, masaya ako sa aking mga natatamo. Dito nagsimula ang kasalukuyang drama. Kamakailan lang, namatay ang lolo ko sa father side ko, isang matagumpay na negosyante. Iniwan niya ang isang malaking estate sa kanyang will at hinati ito ng pantay-pantay sa lahat ng apo. Kabilang ako, si Amy at ang aming mga pinsan, pati na rin ang kanyang mga anak, si tatay at mga kapatid niya. Ang bahagi ko ay malaki, humigit kumulang 15 million pesos. Maaari ko itong gamitin para sa investments, bayaran ang mga loans sa kolehiyo at baka magsimula ng sariling negosyo balang araw. Nang basahin ang will, natuwa ako, ngunit kitang-kita ang galit ng mga magulang ko. Dinala nila ako sa tabi at sinabi, "Hindi patas na nakatanggap ka ng pantay na bahagi kagaya kay Amy na nakatira pa rin sa amin. Wala pa siyang sariling bahay at may part-time lang na trabaho sa coffee shop. Mas kailangan niya ang pera kaysa sayo." Nagulat ako. Pero pinilit kong manatiling kalmado. Ipinaliwanag ko na desisyon ni Lolo ang lahat at wala silang karapatan sa kung paano niya hinati ang ari-arian. Ngunit iginiit nila na dapat akong kumilos ng moral at ibigay kay Amy ang bahagi kong 15 million. Nagalit sila nang tumanggi ako at sinimulang i-guilt trip. Sinasabing ako'y walang utang na loob at makasarili. Bawat alaala ng tulong nila sa akin, bayad sa braces, school supplies at paninirahan sa bahay habang college ay inilabas nila. Utang na loob ko daw iyon. Pero nakalimutan nilang banggitin ang kotse para kay Amy, ang mga shopping spree niya at patuloy na suporta sa kanya sa edad na 25 years old. Ang sitwasyon ay lumala ng husto. Bilang executor ng will, ipinahayag ni tatay na siya mismo ang magpapasya at ibibigay kay Amy ang buong bahagi ko. Sabi niya, kung alam ni Lolo ang aming sitwasyon, iyon ang kanyang nais. Dahil pakiramdam kong naliligaw at nasasaktan, nakipag-ugnayan ako sa byuda ng lolo ko, si Lola, para humingi ng payo. Nang marinig niya ang nangyayari, nagalit siya. Sinabi niya sa akin, "Walang may karapatan baguhin ang will kahit sino man. Hindi ito ang plano ng lolo niyo." Ipinadala niya sa akin ang ilang dokumento na nagpapatunay ilang taon na ang nakalipas. Humiling ang mga magulang ko kay Lolo na iwan kay Amy ang lahat ng ari-arian, ngunit tumanggi si Lolo. Binigyang diin niya na pantay-pantay dapat ang trato sa lahat ng apo at isinama pa niya sa will ang stipulasyon na sino mang susubok baguhin ang patas na hatian ay mawawala ng bahagi nila. Armed with this knowledge, hinarap ko ang mga magulang ko. Nagulat sila sa pagbubunyag ng lola ko.
Sinabi nilang para lang sa kapakanan ni Amy ang lahat at sinubukan ni tatay na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit kitang-kita ko ang guilt sa kanilang mga mukha. Agad namang kumilos si Lola. Nakipag-ugnayan siya sa iba pang executors ng will at sa abogado, pati na rin sa mga kapatid ni tatay. Lahat sila ay nagpakita ng matinding indignasyon sa ginawa ng tatay ko. Sa tulong nila, napigilan ang plano ng tatay ko at tiniyak na ang will ay maipatutupad ayon sa orihinal na nilalaman. Bagamat hindi natuwa ang mga magulang ko, napilitan silang umatras. Nagreklamo sila na dapat daw ay in-house lang ito at sinasabing siniraan ko sila nanay at tatay sa mga kamag-anak para pagtulungan sila. Umiiyak na si nanay dahil naging gahaman daw ako at di iniisip ang kapakanan ni Amy. Sinabi ko sa kanila na hindi ko naman inaasahan ang kahit ano mula sa kanila, kaya hindi ko rin pinansin ang mga paratang. Nang nagbanta si tatay na huwag na akong isama sa kanilang will at sirain ang lahat ng komunikasyon, lalo lamang tumibay ang desisyon ko. Ang kaguluhan ay nagdulot ng malaking hati sa mga kamag-anak. May ilan sa pinsan ko na kumakampi sa akin dahil nauunawaan nila ang matagal na favoritism at pinapahalagahan nila ang aking pagtatanggol sa sarili. May ilan naman na naniniwala na dapat ko sanang ibigay kay Amy ang pera para lang sa kapayapaan. Si Amy, sa gitna ng lahat, ay pribadong umamin sa akin. Pakiramdam ko malito, pero hindi ko kayang kalabanin ang mga magulang natin. Lagi na akong umaasa sa kanila at hinahanap ang kanilang papuri. Hindi ko siya masisisi. Ngunit bahagi ng aking puso ay nagnanais na sana isang beses lang tumulong siya sa akin. Ang pangyayaring ito ay nagbukas ng maraming lumang sugat. Naaalala ko ang lahat ng panahon na ako'y naipagtabuyan o napag-iwanan dahil sa pabor kay Amy. Ang mga birthday parties, school functions at mga tagumpay na hindi napapansin. Ang isang pangyayaring ito ay nagbigay diin sa buong buhay ng hindi patas na trato. Sa tulong ni Lola, napatigil ang mga panukala ng tatay ko. Tinawag niya ang iba pang executor at abogado, pati ang mga kapatid ni tatay upang siguraduhin na ang will ay maipapatupad ng tama. Sa huli, nakuha ko ang buong bahagi ko at naipatupad ang nais ni Lolo. Dahil sa pagkilos ng mga magulang ko, natanggal si tatay bilang executor ng will. Mahirap at matindi ang prosesong ito. May tensyon sa mga pulong at galit na tawag sa telepono, pero malinaw ang batas at napilitan silang umatras. Ang fallout sa pamilya ay malaki. Una, nagdoble sila ng puwersa laban sa akin. Sinasabing ako'y gahaman at pabaya sa kapatid. Sinubukan pa nilang hikayatin ang ibang miyembro ng pamilya laban sa akin na sinasabing pinilit ko si Lolo na ibigay sa akin ang pera. Sa kabutihang palad, karamihan sa pamilya ay nakita ang katotohanan. May isang hindi magandang pangyayari sa isang family gathering. Biglang dumating ang mga magulang ko kahit hindi sila inimbitahan. Nagsimula silang sumigaw tungkol sa pagkuha ko kay Amy at panluloko kay Lola. Naitigil lamang ang gulo sa tulong ng ilang kamag-anak. Sa lahat ng ito, ang lola ko ang naging pinakamatibay na suporta. Ikinuwento niya kung paano lagi siyang proud sa akin at kung paano pinahahalagahan ni Lolo ang patas na pagkakataon sa lahat ng apo. Ipinakita niya rin sa akin ang scrapbook ni Lolo, mga clipping ng academic achievements ko, mga college acceptance letters at program ng school play na huli akong na-miss ng mga magulang ko. Pinamunuan din ni Lola ang pag-organisa ng family gathering na hindi kasama ang mga magulang ko, kung saan inilahad ang buong kasaysayan ng favoritism pati ang mga pangyayaring matagal ko nang nakalimutan. Si Amy,
Sa wakas, nakapagsalita rin tungkol sa lahat. Personal siyang lumapit sa akin at humingi ng paumanhin na hindi niya ako sinuportahan noon. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip at ilang pag-uusap kasama si Lola, sinabi niya, "Alam ko na mali ang favoritism ng mga magulang natin, pero natakot akong harapin sila noon." Pinag-usapan namin ang aming pagkabata at kung paano ito nakaapekto sa amin. Aminado si Amy na hindi pala kasing saya ang pagiging paboritong anak. Hindi niya natutunan kung paano tumayo sa sarili niyang paa at labis ang pressure na maabot ang expectations ng aming magulang. Maraming beses niyang gustong gawin ang bagay sa sarili niyang paraan, ngunit lagi siyang pinangungunahan ng aming mga magulang. Kaya hindi siya natutong tumayo sa sarili niyang mga paa at matuto sa mga pagkakamali niya. Simula noon, unti-unti naming naayos ang relasyon ng magkapatid. Nagkakaroon kami ng buwanang coffee date para magkwentuhan at magbigay suporta sa isa't isa sa gitna ng krisis sa pamilya. Si Amy, sa wakas, nagdesisyon na gamitin ang sariling inheritance para sa kolehiyo na ikinagulat ng lahat. Nakita niya na ang aking pagtatanggol sa sarili ay nagbigay inspirasyon sa kanya na simulang pamahalaan ang sariling buhay. Nag-enroll siya sa community college bilang unang hakbang bago lumipat sa 4-year university. Ang reaksyon ng mga magulang ko sa bagong sitwasyon ay iba-iba at pabago-bago. Una, sinubukan nilang atakihin kami ni Amy. Pinipilit siyang sumuko sa pag-aaral upang tumulong sa pamilya at sinisi ako na siya'y nagalit sa kanila. Nang hindi ito umubra, nagbago ang estratehiya nila. Dahan-dahan, nagsimulang makita ni nanay kung gaano nakakasama sa amin ang favoritism nila. Nagsimula rin siyang mag-therapy para harapin ang sariling mga issue. Nagsimula kaming magkaroon ng ilang one-on-one lunch kasama siya kung saan nagkaroon kami ng tapat at minsang mahirap na usapan tungkol sa nakaraan at sa hinaharap. Bagamat hindi perpekto, may mga pagbabago na kitang-kita. Si tatay naman ay mas mahirap. Patuloy siyang galit at pakiramdam niya ay siya ang biktima. Naging malamig siya kay Amy dahil nag-aral ito sa kolehiyo at halos hindi rin niya ako kinakausap. Minsang sinubukan niyang kontrolin kami. Nagbanta na ibibenta ang aming lumang bahay kung hindi kami bumangon sa katinuan o kailangan naming humingi ng paumanhin kay tatay at aminin ang lahat ng mga kasalanang ginawa namin sa pamilya. Bagamat matatag kami ni Amy, masakit pa ring makita siyang lumayo sa kanyang 2 anak. Ang dynamic sa extended family ay nagbago rin. Ngayon, mas malapit ako sa mga kapatid ni tatay at sa lola ko. Maraming kamag-anak ang tumulong sa akin sa pagharap sa mahirap na pag-uugali ng tatay ko. Mas malakas ang aking loob at mas nabawasan ang pakiramdam ng pagkakahiwalay sa laban. Lumakas ang relasyon ko sa ilang pinsan na sumuporta sa akin. Nagsimula rin kaming magkaroon ng buwanang family meal kasama sila kung saan libre sa drama ng mas nakakatandang henerasyon. Ginamit ko ng maayos ang inheritance ko. Nabayaran ko ang college loans, nakapagsimula ng diversified investment portfolio at nakapagpatabi ng pondo para sa posibleng negosyo sa hinaharap. Pinakamahalaga, ginamit ko rin ang pera para sa therapy ko at volunteer therapy para kay Amy. Pareho kaming natuto ni Amy na mag-set up ng boundaries sa aming mga magulang at maghilom mula sa mga pangyayari sa aming pagkabata. Bagamat mahaba ang daan, nararamdaman ko na lumalakas ang aking kakayahan sa pagharap sa emotional neglect at long-term favoritism. Dahil sa karanasang ito, natutunan ko ang kahalagahan ng family justice at self-advocacy.
Natutunan kong minsan ang pamilya na pinili mo, mga kaibigan at supportive na kamag-anak ay maaaring mas nakakatulong kaysa sa pamilya na kinalakihan mo. Natutunan kong mahalaga ang pag-set ng boundaries at self-care. Mas kaya ko nang tumanggi sa mga sitwasyon na nakakasama sa mental health ko at hindi na ako nagigilty sa pagpaprioritize ng sariling kapakanan. Para sa iba na nasa parehong sitwasyon, huwag hayaang pilitin ka ng mga tao sa mga bagay na hindi mo gusto, lalo na pag mali ito. Kahit na magdulot ito ng kontrobersya, makatwiran na ipagtanggol ang sarili mo. Sa kabila ng komplikadong family dynamics, karapat-dapat kang tratuhin ng patas. Huwag matakot mag-therapy. Palibutan ang sarili ng mga supportive na tao at huwag matakot mag-set ng limits. Ang iyong halaga ay hindi nakabase sa kung paano ka tinatrato ng pamilya mo, kundi sa kung sino ka bilang tao. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa akin. Ang inyong payo at encouragement ay nagbigay lakas sa akin sa pinakamahirap na panahon. Bagamat hindi naging madali ang daan, excited ako sa hinaharap at may kumpiyansa sa sarili na matagal ko nang hindi naramdaman. Handa na akong wakasan ang pattern ng favoritism at magtayo ng mas maayos na relasyon sa aking sariling pamilya sa hinaharap. Wakas. Maraming salamat sa pakikinig. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mangyaring mag-subscribe na at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mas marami pang nakakagulat na totoong kwento sa buhay.